Pagkakaroon ng tunay na reformang agraryo, tiniyak ni PBBM. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng 2,529 land electronic titles o e-titles para sa 2,672 beneficiaries mula sa Davao Region kamakailan lang. Dito nagbigay ng commitment si Pangulong Marcos sa pagkakaroon ng genuine o totoong agrarian reform upang mabigyan ng maginhawang buhay ang mga Pilipinong magsasaka. Ano nga ba ang agrarian reform? Alamin natin. Tumutukoy ang agrarian reform sa overall redirection ng agrarian system ng bansa. Kabilang dito ang redistribution ng pamahalaan sa mga lupang sakahan o land reform. Sa Pilipinas, isinibatas ang Republic Act No. 6657 o mas kilala bilang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP noong June 10, 1988 upang tapusin ang unfair land ownership practices sa pamamagitan ng paghahati ng lupa at pagbibigay ng titulo sa mga karapat-dapat nitong mga may-ari, ang Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Sino-sino ba ang mga qualified beneficiaries? Ito ay ang mga magsasaka at regular farm workers na nagtatrabaho sa mga lupang sakahan na sinertipikahan ng Barangay Agrarian Reform Council. Bagamat ilang administrasyon na ang nagdaan, hindi pa rin kompleto ang pamamahagi ng lupa para sa ARBs. Ito ang naistuldukan ni Pangulong Marcos na nangakong tatapusin niya ang distribusyon ng lupang sakop ng CARP bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Patuloy naman itong pagsisikapan ng administrasyon. Sa katunayan, noong nakaraang taon, mahigit 90,000 na titulo para sa 109 hectares ng lupa ang naipamahagi sa mga magsasaka. Halos doble ito sa target na 50,000. Para kay Pangulong Marcos, unang hakbang pa lamang ang pamamahagi ng titulo. Pagtitiyak niya, magtutuloy-tuloy ang buhos ng tulong at suporta ng pamahalaan para sa mga Pilipinong magsasaka upang tuluyan na silang makaalis sa kahirapan. Sa iyong palagay, paano pa mapapahusay ang Agrarian Reform Program ng bansa? DWIZ Research Report. Report.